Welcome back, Kalam. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung gaano kabilyonarya ngayon at ka-impluwensya si Gretchen Barreto matapos ang online isabong. Talagang malaki na ang pinagbago ng dating aktres na si Gretchen Barreto. Kung noong nagsisimula pa lamang ito sa pag-ate ay sinasabing siya ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya at walang yaman na masasabing sa kanya. Ngayon ay naihanay na siya bilang isa sa kilalang mayamang personalidad sa ating bansa. Marami ang nagsasabing maswerte ito nang makilala ang longtime partner na si Tony Boy Cuangco na galing sa maimpluwensyang angkan. Subalit hindi lamang ang pakikipagrelasyon ni Gretchen kay Tony Boy ang nagbigay sa kanya ng yaman na noon ay wala siya dahil ang pakikipagsosyo nito sa matalik na kaibigan na si Charlie Atom ang naging daan para matawag na maimpluwensya at isa sa bilyonarya ng bansa, sila Greta. Ang pinagsosyohan nilang business ay isa sa mga online games na kinalolokohan ng maraming tao. Ito nga ang isabong o online cockfighting. Hindi na bago kung tutusin ang sabong ngunit bagong konsepto ang isabong dahil dumating ang pandemya sa bansa at pinagbabawalan ang pagsasama-sama ng maraming tao sa isang lugar. Naging patok nga ito sa mahilig mag-alaga ng manok subalit ito ay naging isang sugal na maaaring sumira ng buhay ng isang tao dahil pwede silang mabaon sa utang. Pero ang maganda naman sa sugal na ito, kapag nanalo ang isang naglalaro, malaki ang pera na kanyang maiuwi. Kaya naman marami ang nawiwiling maglaro ng isabong na isa na ring naging pastime ng mga di makaalis ng bahay. Ang pagpasok nila Greta at pagkahilig niya sa sabong ay kinagulat ng maraming tao, lalo na ang mga sumusuporta sa aktres. Hindi kasi nila nakikita si Gretchen na hawak ito ng manok na panabong. Nang maglabasan nga ang video noong nakaraang taon, kung saan tinuturuan ni Atom ang kanyang kaibigan kung paano ang tamang paghawak ng manok. Marami ang natuwa dahil may bago na namang pagkakaabalahan si Gretchen. Nakita din kasi na mismong aktres ang nagpakawala sa manok na si Lady Tiger sa kanyang laban. Todo rin ang plugging at pag-aanyaya nito sa mga followers sa social media na makilahok sa kanilang mga kompetisyon. Noong June 2021, umabot na sa 4 ang bilang ng mga operators ng isabong sa bansa. At kabilang dito si Atom Ang at ang kanyang Pitmasters Live sa ilalim ng kumpanyang Lucky 8 Star Quest na nabigyan ng license to operate ng PAGCOR. Nag-aalok sila ng off-site bettings sa mga laban na nakastream ng live mula sa mga arena ng sabungan sa ilalim ng pangangasiwa ng mga local government units. Batay sa mga patakaran ng PAGCOR, ang bawat operator ng isabong ang kinakailangang maglagay ng 75 million bond at fixed regulatory fee na 12,500 kada laban o 75 million kada buwan. Malaki man ang labas ng pera, malaki rin naman ang pasok nito kapag ang mananaya ay nakakuha ng panalo sa kanyang tinatayang manok. Kaya naman ang patalpak ni Gretchen ang nagsasabing nagbigay sa kanya ng kita at dagdag kayamanan sa kayamanan na mayroon na siya ngayon. Ayon sa usap-usapan ng mga netizens, kumikita ng halos 59 million pesos si Gretchen kada buwan dahil sa isabong. Ang gobyerno ay kumikita ng 640 million pesos mula sa isabong operations sa bansa kada buwan, pero lumabas sa balita na kumita ang isabong firm ni Atom at kung saan kasosyo ni Gretchen ng halos 3 billion pesos gross kada buwan. Ayon kay ang kabuuang taya sa araw-araw ay nasa average na 1 o 2 billion pesos, more or less 60 billion sa isang buwan. Sa 60 pesos ng buwanang taya, nakakakuha sila ng 5% o 3 billion sa isang buwan. Ang kanilang mga ahente ay nakakakuha naman ng 2 to 2.5 billion mula rito. 1.5 billion pesos na lamang ang matitira. 1% ay mapupunta sa expenses kaya naman daw more or less nasa 800 to 900 million pesos na lang ang matitira sa isang buwan. Hindi malayong malaki ang kitain nito sa pagkahilig niya sa sabong dahil sa laki ng pera na pumapasok dito. Ang napapanalunan nila Greta ay siya namang ginagamit ito para maipangtulong sa nangangailangan. Napuno kasi ng ilang ang biglaang pamimigay nila Greta ng mga ayuda sa celebrities, entertainment reporters, writers at iba pang kasamahan sa industriya ng showbiz. Kaaway man o hindi noong isang taon. Inumpisahan nito ang proyektong Love is Essential kung saan ang laman ng mga love boxes na ipinamimigay nito ay puro mamahali na groceries at magandang klase ng bigas. Ngunit hindi lamang ang kasamahan sa industriya ang nakatanggap ng love box na ito.
dahil naramdaman din ito ng mga staff at frontliners sa mga ospital. Nag-level up din ito dahil maliban sa love boxes, nagpamigay din ito ng ambulansya. Noong aktibo pa ito sa social media, ipinakita niya ang itsura ng brand new ambulance na nakalagay na Love is Essential na kanyang ibinahagi sa kanyang 49th year ng VRP sa Mandaluyong bilang anniversary present sa ospital. Aniya, tinupad lamang niya ang kahilingan nila na magkaroon ng bagong ambulansya. Dahil sa kanyang ginawa, maraming netizens ang pumuri sa ginawang ito na kahit kumikita ng malaki sa sabong, hindi nito nakalimutang ibahagi ang parte ng kanyang kita sa mga tao. Namahagi din si Gretchen ng bigas sa may 3,300 na pamilya sa Cavite at binigyan din niya ng bigas sa mga guards ng 2 kilalang executive village sa Metro Manila. Nagbigay din ito ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Nag-sponsor din ito ng mga love boxes at wheelchairs para sa online show ni na Mr. Fu, Lolit Solis at Kirsty Fermin noon maging sa kanilang mga staff. Hindi naman natapos sa isang bigayang pamamahagi ni Gretchen ang pagtulong dahil naging laman ng balita ang pamamahagi ng truck na ginamit nito sa pag-aabot ng ayuda. Isa sa nabiyayaan ay ang San Lazaro Hospital. Tinutulungan niya ang institusyong ito mula pa noong 2014. Malaki rin ang pasasalamat nito sa St. Luke's Global sa BGC sa pag-aalaga ng mabuti sa kanyang ina na na-confine sa nasabing ospital. Nakasama rin ang iba pang medical institution tulad ng Philippine General Hospital, St. Luke's Hospital QC, National Children's Hospital at National Center for Mental Health. Para kasi kay Gretchen, isa itong paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa. Dahil para sa kanya, ang pagmamahal ay mahalaga at kailangan talaga natin sa ating buhay. Maliban sa pamimigay nito ng ayuda, matagal na rin pinag-uusapan ang tinatapos nitong bahay sa Tagaytay. Pinakita nito noon ang video ng before and after renovation ng kanilang rest house kung saan maraming netizens ang namangha sa ganda, pati na rin ang lokasyon nito na Tagaytay Highlands. Sinasabi kasi na ang presyo ng kada unit sa bahay na iyon ay nagkakalaga ng 65 million pesos. Ang bahay na ito ay bukod pa sa pagmamay-ari nilang 2 bahay sa executive villages sa NCR. Pinag-usapan din noon ang di umano'y iniregalang farm ni Tony Boy sa kanya at matatawag na nga daw na hasyendera sila Greta dahil sa lawak ng property nito sa Zambales. Tila ito rin ang farm na nakita ng kanyang mga followers sa IG noon nang ipakita niya ang pagsundo sa kanya ng isang chopper at pag-imbita sa mga kaibigan nito sa isang farm. Subalit hindi lamang iyon ang unang beses na sumakay ng chopper sila Greta patungo sa kanyang mga lakad o pagbisita sa isang lugar. Ilang taon na rin ang nakalilipas nang makita ito kasama ang mga kaibigang babae na nagtungo sa Tagaytay at dumating sa isang restaurant sakay ng chopper para sa kanyang birthday lunch. Na-impressed at nagulat din ang mga netizens nang magpakita ito sa kaarawan ng kaibigang si Sylvia Sanchez sa kaparehong restaurant at nakasakay din sa chopper. Tinawag din namang prinsesa ang nasabing pagdating nila Greta dahil inirampa din ito ang kanyang branded na kasuotan. Kung ang dating aktres ay mapagbigay sa tao, mas mapagbigay naman ito sa kanyang pamilya. Napag-usapan kasi noon ang tungkol sa pagbibigay nito ng sustento sa nakababatang kapatid na si Claudine. Pinatunayan naman ni Claudine na malaki ang naitutulong sa kanya ng kanyang ate. At sa pagsasalaysay nito, lahat ng extra activities ng kanyang mga anak tulad ng dance at art classes, maging ang tuition fee ni Kia sa eskwelahan ay sagot lahat ni Gretchen. Binibigyan daw siya ng kapatid lalo na kapag ang mga bata ang involved. Inamin din ito na ang kapatid ang sumasagot sa gastusin para sa kanyang psychiatric treatment para wala itong maging dahilan para hindi umattend sa session kasama ang psychiatrist. Matatandaan na noong na-ospital si Claudine ay kinailangan na sumailalim sa MRI, si Gretchen din ang lumalabas sa sumagot ng gastusin para rito. Subalit naging malaking usapin ang pagtigil ng pagbibigay ng sustento sa kapatid simula nang ito ay tumakbo at mangampanya bilang konsehal ng Olongapo. Balita kasi noon na aabot sa 500 pesos kada buwan ang matatanggap ni Claudine mula sa kanyang ate. Ngunit hindi na ito nangyari dahil itinuloy niya ang desisyon na pumasok sa politika. Sinasabing hindi tumupad si Claudine sa kasunduang ito kaya itinigil na lang ni Gretchen ang pagbibigay ng pera sa kapatid. Kapuri-puri nga ang ginawang pagtulong ni Gretchen sa mga taong nahihirapan sa panahon ng pandemya. Taas kamay ang publiko, lalo na ang manager na si Lolit Solis sa ipinakitang pag-uugali ng dating aktres na hindi sinarili ang yaman bagkus ay binahagi pa
sa napakaraming naapektuhan ng krisis sa bansa. Eye-opener ngang maituturing ang pagiging mapagbigay ni Gretchen sa maraming tao, lalo na sa mga kapwa nito artista at mga nakatrabaho. Sa ginawang pagbabahagi ni Gretchen sa mga blessings na kanyang natatanggap sa buhay, namulat din ang ilang kilalang personalidad na magbahagi din sa mga nangangailangan at sila na rin mismo ang nagpapaabot sa mga taong kailangan ito. Tulad ng ginawa ni Gretchen sa mismong team niya, ang nagpaparating sa mga lugar na tutulungan at hindi na naghihintay pa ng ibang ahensya na tutulong sa kanila. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic ngayon? Ano ang masasabi nyo sa pagiging mayaman ni Gretchen Barreto dahil sa isabong? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.